Hollywood TV. Bricks Adams, 25 taong gulang na bilyonaryo, CEO ng Adams Enterprises, isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa New York. Siya ay walang puso, walang awa pagdating sa kanyang trabaho, pero may caring side sa kanya na sa anak niya lang ipinapakita. Isabella Wilson, 24 na taong gulang na simple, bubbly na babae na nakatira mag-isa sa isang orphanage kasama ang kanyang yaya. Ang yaya niya ang lahat sa kanya. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang coffee shop. Ryan Adams, 5 taong gulang na bata, siya ay napakatalino higit sa kung ano ang dapat na isang 5 taong gulang na bata. Wala siyang kaibigan, at may tutor na pumupunta para turuan siya sa bahay. Lucas, 26 na taong gulang, kaibigan ni Bricks at ang kanyang personal investigator. Mia, Bricks' girlfriend, who is cheating on him. Curiosity killed the kitty, Miss Wilson. Nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon para lang makita si Mr. Adams na nakatayo sa harapan ko habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Kinagat ko ang labi ko. Akala ko magagalit siya pero nung tinignan ko siya, walang emosyon ang mukha niya. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa akin kaya napaatras ako. Nagpatuloy ito hanggang sa tumama ang likod ko sa pinto. Tapos nilagay niya yung isang kamay niya sa gilid ko, nakasandal, malapit sa akin. Ano ang rule number 3, Miss Wilson? Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko kaya nahihirapan ako. Hindi ako nakasagot sa tanong niya bakit. Dahil mas nakatutok ako sa distansya naming dalawa. May tinatanong ako sa iyo, Miss Wilson. Sabi niya ulit. That there are prohibited areas in the house where I shouldn't go. Mukhang naalala mo ang rules. This room is one of those prohibited areas. So, from next time think before you put yourself into trouble. Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Nawala ako sa pares ng mga mata na kulay dagat. Walang ibang lalaki ang nakaapekto sa akin ng ganito kalaki bilang Mr. Adams. Kinakabahan ako sa paligid niya. Hindi ko alam kung anong pakiramdam pero iba ang pakiramdam na ito. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman kahit kanino. Understood, sabi niya ulit. Tumango ako, yes Mr. Adams. Si Bricks Adams, 25 taong gulang na bilyonaryo. Mayabang, gwapo, walang awa, ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang anak at ang kanyang trabaho. Si Isabella Wilson, 24 na taong gulang na simple at bubbly na babae, na nakatira kasama ng kanyang yaya sa isang orphanage. Ano kaya ang mangyayari pagdating ni Bella bilang yaya ng anak ni Bricks? Alamin natin sa kwento. Sa kabilang banda, si Isabella. Speaking about my life, it's a mess. 2 years old ako nung iniwan ako ng nanay ko o di kaya ng ibang tao sa orphanage. Lumaki ako sa orphanage na yun. Maliit lang ang orphanage, wala masyadong bata ang nandoon, ako lang at mga 10 bata pa. Pero lahat sila ay nandidiri sa akin dahil mahal ako ni Yaya higit kanino man. Kung nagtataka kayo kay Yaya, siya ang nag-aalaga dati sa orphanage and let me tell you guys, she is amazing. Tumanda na siya pero naniniwala pa rin siya na bata pa siya at mas may energy kaysa sa akin. Siya ang buhay ko at ang tanging pamilya ko. Mahal ko siya. Well, you guys must be wondering kung bakit ko sinabing dati, yun kasi lahat ng tao sa orphanage na yun ay adopted, at ngayon kami lang ni Yaya. Maraming beses akong sinabihan ni Yaya, pero ayaw kong magpaampon kahit kanino. Nais kong tumira sa kanya, kaya ngayon hindi na orphanage, kami na lang ni Yaya. I was in my usual shift, nagtatrabaho sa cafe. Nasa counter ako habang nakatingin sa mga customer. Well, kapag naiinip ka wala kang ibang pagpipilian. Yung lalaking yun, bakit siya nakatitig sa kape na parang first time niyang makakita ng kape sa harap niya? Ganito ang mga oldie, wala kang maitutulong, sabi ng konsensya ko. O at ang lalaking yun doon, tumingin sa kanya na hindi man lang tumitingin sa masasarap na pagkain sa kanyang harapan, nakatitig lang siya doon sa blonde na busy sa makeup niya. Mga lalaki ngayon, ang cute ng batang yun. Pumalakpak ang mga kamay habang nakatingin sa kape. Ha, at least may masaya. Bata pa lang siya. Oh God, anong ginagawa ng lalaking yun doon? Is he planning to murder the cake gamit ang tinidor? No, don't you dare murder it, ginawa ko ang magandang cake na yun. Oh God, if he doesn't murder it, paano niya ito kakainin? That's not my problem.
And he murdered my cake. Walang kabuluhan ang lahat ng hard work. I wish I could murder him too. Kailangan mong huminto sa mga kriminal na ideya. Hey there, isang boses ang dumating. Bumalik ako sa aking panaginip na mundo. Welcome to the hideout, ma'am. What can I get you? Tanong ko sa pinakamagalang at matamis na boses. Cappuccino, masungit na sabi niya. Ayaw ko sa mga ganitong klase ng tao. Ilan po, ma'am? Magalang kong tanong ulit. May nakikita ka bang iba na kasama ko? Are you dumb or what? Just bring it quickly. I don't have the whole day. Saka siya pumunta at umupo sa isang upuan. Bitch, mabilis akong gumawa ng cappuccino at binigay sa kanya. Itinabi ko sa table niya at sinabing, enjoy your coffee. Sumimsam siya at iniluwa. Ew, do you even call this a coffee? This tastes like shit. Okay, naintindihan ko na. Ang kanyang panlasa ay shit. Dahil ako ang gumagawa ng pinakamahusay na kape dito. Sinasabi ng lahat iyan. Go and make another one. What the hell? Okay, and I'm really sorry. Dali-dali akong pumasok at naghanda ng isa pa, tinikman ko. Yes, ito ay perpekto. Ako ay mahusay. Muli akong lumapit sa kanya at nilagay ang kape niya sa mesa. Ma'am, eto na po ang cappuccino nyo. Muli niya itong tinikman. Ha, now say bitch. Sa loob-loob ko ay tinapik ko ang likod ko. Muli niyang iniluwa ang kape sa kanyang bibig. Hindi ka talaga marunong gumawa ng simpleng cappuccino. Tumayo siya at sumigaw sa tenga ko. Kumuha ka na lang ba ng pera sa pagtitig sa lahat ng dumaan? You are such a waste. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Excuse me. Oh, kaya ngayon ang basurang ito ay may problema sa pandinig. Ma'am, you are a customer and that is the reason I am respecting you. You can't talk to me like that. Oh really? Then how should I talk to you? She then pushed me back. Ha, tell me. Come on trash, I don't have time. Muli niya akong tinulak. That's it bitch. No, tumigil ka. You have a job? No. Fuck the job. Ang lalaking nag-murder sa aking piraso ng cake ay nakaupo sa harap ko. Kinuha ko ang cake at binasag sa mukha niya. Nakatayo siya doon nagulat na gulat. Ngayon sabihin mo ma'am kung sinong basura. Sabi ko sabay ngiti sa akin kanina. Sinamaan niya ako ng tingin bago nagmarcha papunta sa direksyon ko. You bitch. Hinawakan ko ang kamay niya at inipit sa likod niya saka sinabing, don't even try that. It's not my fault if your sense of taste is shit. Pagkatapos ay binitawan ko ang kamay niya at tinulak siya paharap. Ah, sumigaw siya. Anong nangyari? May nagsalita sa likod ko at nakilala ko agad ang boses. Fuck, manager. Napahamak ako. Lumingon ako habang nakatingin sa ibaba. Look what has she done? Sabi ng bitch na nagpapahiwatig ng mukha niya. Bella, sabi ni manager. Sir, I didn't want to. Panimula ko pero pinutol niya ako. What the hell did you do? Hindi ka marunong mag-behave sa isang customer. Sir, she said bad words to me and muli niya akong pinutol. Hindi ibig sabihin na gagawa ka ng ganyan. I'm sorry sir, nagalit ako at you are fired. Ano? Gulat na tanong ko. Narinig mo ako. You are fired. No sir, you can't do that. I'm really sorry but get out now. Sumigaw siya. I warned you. Pumasok ako at kinuha lahat ng gamit ko. Nang aalis na ako ay nakita ko ang bitch na kangisi sa akin. Lalo akong nagalit. I am fired right? Yeah, you are. Good then. Ngayon ay maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hindi kita titigilan. Nagmarcha ako papunta sa table niya at kinuha ang cappuccino niya na nasa table at ibinato sa kanya. Nakangiting sabi ko, have a nice day ma'am. With that naglakad na ako palabas ng kafe. Narinig ko ang pagsigaw niya at paghingi ng tawad sa kanya ng manager. Naglakad ako papunta sa bahay ko. Jesus, ano na ang gagawin ko ngayon? Ako ay walang trabaho. Pagdating ko sa bahay nakita ko si Yaya na nakaupo sa couch na may hawak na papel. Lumapit ako sa kanya, lumuhod sa harapan niya, kinuha ko ang papel sa kamay niya. Ano yun Yaya? What is it Yaya? Binasa ko yung papel. What the hell? Bella, gusto nilang gumawa ng hotel sa property na ito. My son has lost this last thing I had in gambling. Ano ang gagawin natin Bella? Lasanggero at sugarol ang anak niya, syempre lagi siyang gumagawa ng problema sa amin. Nawala ang lahat ng mayroon si Yaya dahil sa kanya, at ngayon ang bahay na ito ang huling bagay na mayroon siya at ngayon ay ito na rin.
Niyakap ko siya. I promise we'll figure out, Yaya. I will find a place for us soon. Ngunit ang tanong ay paano? Nawalan din ako ng trabaho. 1 linggo na lang ang oras namin para walang laman ang bahay na ito. Hindi ko siya nakikitang umiiyak. May kailangan akong gawin. Isang pag-asa na lang ang natitira ko ngayon. I can ask Steve to find me a job. Oo, siya na lang ang natitira ngayon para tulungan ako. Alam kong nagtataka kayo kung sino si Steve. Well, si Steve lang ang kaibigan ko. Yaya, I'll be home soon. Hinalikan ko siya sa pisngi at sinabing, "Saan ka pupunta?" Tanong niya. Para makita si Steve, baka sakaling matulungan niya akong maghanap ng trabaho. Bakit siya? You can't do it yourself. Yaya, I left the house with that. Ayaw talaga ni Yaya kay Steve. Lagi niyang sinasabi na masama siyang tao, pero lagi kong sinasabi sa kanya ang kabaligtaran. Nang makarating ako sa bahay ni Steve ay pinindot ko ang doorbell. Binuksan niya ang pinto. "Isabela, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Steve, I needed to talk to you about something." Sabi ko. "Okay, pasok ka sa loob." Pumasok ako at umupo sa couch. Umupo siya sa kabilang couch. "So ano ang gusto mong pag-usapan?" "So Steve, here's the thing, I really need a job." "Job? Pero meron ka diba?" Pagkatapos ay ipinaliwanag ko sa kanya ang buong kwento. Nag-isip siya saglit sa ngumiti. Bakit nakangisi ang lalaking ito? "Bella, hindi tama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko dapat ka nalang lumabas." "Hell no. Paano ako makakalabas? Kailangan ko ng trabaho ngayon. Hindi ako pwedeng lumabas na lang." Tumayo si Steve sa kinauupuan niya at umupo sa tabi ko. Parang sobrang lapit sa akin. Medyo lumayo ako sa upuan ko. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay sa aking hita. Pagkatapos ay sinimulan niyang iikot ang isang hibla ng aking buhok gamit ang kanyang kabilang kamay. "Si Bella, the thing is that I have a job for you." "That is perfect." "But," itinanong ko. Muli siyang ngumisi at sinabing, "But you know everything in this world is not that easy. Everything has a price." "Anong price? Anong pinagsasabi mo, Steve?" Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko gamit ang kamay niya. "Matagal na kitang gusto, Isabela. Nung unang araw na nakita kita, I want to take you right then and there. Pero nung kausap kita, nakita kong hindi ka ganung klase ng babae na madali kong makuha. Tapos, I saw your weak point. Wala ka namang kaibigan kaya naisip ko kung bakit hindi kita maging kaibigan at kunin ka, Bella. Hindi ka magsisisi, sa totoo lang, gagawin kong espesyal ka. Kung gayon madali mong makuha ang trabaho, Bella, isang gabi lang sa akin." Nanlaki ang mata ko. "Ano ba? Nababaliw ka na ba?" "Steve, I have never thought about you in that way." Tumayo ako sa couch. Tumayo din siya. "But I do. You drive me crazy, Bella. Isang gabi lang. Layuan mo ako." Patuloy siya sa paglakad papunta sa akin, at paurong ako hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. "Please layuan mo ako, Steve." Nagsimula akong umiyak. "Come on, Bella. Lumayo ka," sigaw ko. Tatakbo na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko, at hinila ulit ako pabalik. Bumagsak ang likod ko sa matigas na pader. "Pakiusap, bitawan mo ako, Steve." Pagmamakaawa ko sa harap niya. Pero hindi niya ako pinakinggan. He was about to kiss me when seeing the other option I hit the part where his sun doesn't shine. Napaungol siya sa sakit. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palabas doon. Narinig kong sinigaw niya ang pangalan ko mula sa likod. Nagpatuloy ako sa pagtakbo at pagtakbo. Bakit sabay-sabay ang lahat? Una, nawalan ako ng trabaho. Tapos yung sulat. At ngayon si Steve. Siya lang ang naging kaibigan ko, pero siya rin. Lahat ng tao sa mundong ito ay masama. Nandito ako nakaupo sa club at nagiinom. Lasing na yata ako. Anong dapat kong gawin? Wala akong maisip. Bakit ang gulo ng buhay ko? Nagsimula akong tumawa na parang tanga. "Hey, okay ka lang?" tanong sa akin ng bartender. Tumango ako habang tumatawa pa rin. "I am so okay." "Oh boy, I think you are sad." "You think?" Tumawa ulit ako ng malakas. "My life is a fucking mess." "Hey, makinig ka. I can help you to reduce that stress. The pleasure is for just a night." "Ha? What do you mean by that?" Pagkatapos ay kumuha siya ng inumin sa kanyang kamay, saka nagtimpla ng kung ano dito. "This, kunin mo." Binigay niya sa akin. "Ano ito?" See, you wanted peace and pleasure for one night. You'll get it. Just go to that area and enter in room number 119. Okay, you'll enjoy it, trust me." Talaga, bulalas ko. Kailangan ko talaga ng kasiyahan. Iinom na sana ako nang may kamay na inagaw sa akin. Napalingon ako sa taong gumawa nun at nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa tabi ko na may hawak na baso ng alak.
Baliw ka ba? She is drunk, you can't send her there. Tiningnan kong mabuti ang mukha niya. Hindi siya basta-bastang lalaki. Siya ay isang iskultura ng pagiging perpekto. Kulay dagat ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumipat sa kanyang labi na manipis at pink, saka ang kanyang jawline na perpekto. Sa simpleng salita ay perpekto lang ang lalaking ito. Pangarap ng sinumang babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin mula sa itaas hanggang sa ibaba at sinabing, "Makinig ka, wala akong ideya kung ano ang iyong problema, ngunit ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa iyo. Lasing ka na kaya umuwi ka na." "No, ayokong umuwi. Gusto ko pumunta doon," sabi ko sabay turo doon sa tinuro ng bartender kanina. "No, hindi ka pupunta doon. Hindi ligtas. Pupunta ako doon." "Stop being stubborn. You are a stranger to me, still I am warning you. Kaya hindi mo ba magagamit ang utak mo na dapat may dahilan para gawin ko yun?" "Pero stranger din siya," sabi ko sabay turo sa bartender. "Sino ang dapat kong pakinggan?" "Ako, hindi ka pupunta doon," sabi niya sa matigas na boses. "Who are you? My daddy." "No, you are no one, so why should I listen to you?" Tumayo ako mula sa stool ko, napaatras ng kaunti. Hinawakan niya agad ang braso ko para hindi ako mahulog. "Hindi ka man lang makatayo ng maayos at gusto mong magsaya. Isang saya na hindi mo alam." Tumayo siya sa kinauupuan niya at sinabing, "Saan ka nakatira? I'll drop you." "Why should I tell you? You are a stranger and Yaya told me not to tell anyone about it." "No, no," sabi ko sabay cross arms na nakapout. "Paano kung masamang tao ka? Sinusubukan kong tulungan ka, at tinatawag mo akong masamang tao. Sino ang nakakaalam kung sinusubukan mo talaga akong tulungan o hindi?" "What the?" Napatigil siya at sinuklay ang kamay niya sa buhok niya sabay bulong ng kung ano, pero narinig ko yun ng malinaw sa sobrang talas ng tenga ko. "Hindi kita kayang iwan dito kasama ang mga lalaking ito. Kakainin ka nila for sure." Nagtaas ako ng kilay. Anong ibig sabihin nun? "Nothing, you are coming with me," sabi niya sa iritadong tono. "Why should I?" "You will because I am trying to help you." I pouted making a face na paano ko malalaman yun. "Huwag mong subukan ang pasensya ko at sumama ka na lang sa akin." Umiling ako. "No." "Fine then, don't blame me." Naguguluhang tumingin ako sa kanya. "Blame you? Blame you for what?" Ngumisi siya. "For this." Ilang segundo lang ay binuhat niya ako at inihagi sa kanyang balikat. "Hey, ibaba mo ako. Anong ginagawa mo?" sigaw ko. "I warned you but you didn't listen to me." Paulit-ulit kong hinahampas ang likod niya, pero lalaki ang lakas niya kaya ilang beses ko na ring sinaktan ang mga kamay ko. Pagkatapos ay pinasok niya ako sa loob ng sasakyan, ibinaba ang aking seatbelt at sumakay sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Teka, kinidnap niya ba ako? Sinimulan kong katukin ang bintana. "Help! Help! Kidnapper! He is kidnapping me! Will you shut up? I am helping you, not kidnapping you. Now tell me where you live." Umupo ulit ako habang naka-cross arms sa dibdib ko. "No, sabihin mo, kung gusto mong makauwi. Paano kung pagdating namin doon ay pinatay niya ako at si Yaya at ninakaw ang lahat ng gamit namin? Marahil ang kotse at damit na ito ay masyadong ninakaw mula sa isang tao. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan at hindi ko hahayaang masaktan si Yaya. Hindi naman ako ganoon kalasing para hindi isipin ang kaligtasan ni Yaya." "Hindi ko alam." "Ano?" naguguluhang tanong niya. "Hindi ko alam. Mabuti kung ganoon." Umupo ako kung saan niya ako dadalhin. Sobrang sakit ng ulo ko. Sa wakas huminto na ang sasakyan, napatingin ako sa labas na bahay pala. "Well, hindi anumang bahay ito ay isang mansyon." "Halika," sabi niya sabay baba ng sasakyan. Nanatili akong nakaupo sa loob at hindi kumibo. Hinintay niya ako pero nang hindi ako lumabas ay dumating siya at binuksan ang pinto. "Lumabas ka na." Umiling ako. "No, kidnapper ka. Looking at the house you still think I am a kidnapper." Muli kong tinignan ng mabuti ang bahay. "Still no. Fine," sabi niya at hinagis ako sa balikat niya at binuhat papasok. "Help! Help! Kidnap! Kidnap!" Pero patuloy pa rin siya sa paglalakad kasama ako sa balikat niya. Sa wakas ay huminto siya nang makarating kami sa harap ng isang pinto. Binuksan niya yung pinto at sumisigaw pa rin ako. Dinala niya ako sa isang kwarto at inihiga sa kama. "Humiga ka dito at matulog. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ayokong magising ang lahat dahil sa pagsigaw mo. Hindi ako dito matutulog. Gusto ko nang umuwi." Ilang beses kong inaalok yun, ngunit naging abala ka sa iyong mga stupid na pag-iisip. "So just stay here." "No, no, no, home, home, home," sigaw ko pa rin. "At bakit ang init dito?
Ang init kaya, sinimulan kong paypayan ang aking sarili gamit ang aking mga kamay, saka binuksan ang aking shrug shoulder at ibinato yun, nang binuksan ko ang ilang mga butones ng aking pangitaas, pagkatapos bigla niyang hinawakan ang kamay ko at pinigilan ako. Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga. Pero sobrang init dito. I'll just switch on the AC. It will be fine. Tumango ako, matulog ka na, sabi niya at aalis na sana. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya. Pumatong siya sa ibabaw ko. Nagising ako nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw. Napahikab ako at nakapikit pa rin na ninanamnam ang malamig at komportableng pakiramdam. Nag-flash sa isip ko ang mga alaala ng kagabi. Nanlaki ang mata ko at napaupo ako sa kama. Oh shit, ano bang ginawa ko at matapos siyang hilahin ay ginawa namin? No. Bakit wala akong maalala? Napahawak ako sa ulo ko, sobrang sakit. Inilimot ko ang tingin ko sa kwarto, tapos nahulog ang aking mga mata sa shrug ko na nakalatag sa sahig. Napatingin ako sa damit ko, hindi ito ang mga damit ko. Fuck, paano nakarating ang shrug ko doon, at itong mga damit, ito ay shirt ng kung sinong lalaki. Mangyaring sabihin sa akin na hindi ko ito ginawa. No, please no. Paano ko ibibigay ang virginity ko sa isang stranger? Hindi ko ginawa iyon. No. Nandito na ako sa bahay ko, nakaupo sa kama ko at iniisip yung kagabi. Well, hindi nag-iisip ng eksakto ngunit sinusubukang tandaan. Pero wala, tuwing hihinto ako pagkatapos ko siyang hilahin. Ano pagkatapos nito? At pinalitan niya ba ang damit ko? Sino ang nagsabi sa iyong uminom ng marami? Itinago ko ang mukha ko sa unan ko. Bella, halika na baby, handa na ang almusal. Narinig ko ang boses ni Yaya. Bumaba ako sa kama ko at pumunta sa kusina. Umupo ako sa upuan na pinaghain niya ng almusal para sa aming dalawa, pagkatapos ay umupo sa harapan ko na may pagdududa. Bumaba ang tingin ko sa pagkain ko. Sasabihin mo ba sa akin? Sa wakas ay sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Kinakabahang natatawa kong tanong, what are you talking about? You very well know. Ano bang pinagsasabi ko? I don't. I said trying to act innocent. Don't you dare act innocent, Bella. I am not trying to act anything. Don't tell me your first was that Steve. Bella, I swear I will kill you. Sinigaw niya ang huling bahagi. Napahawak ako sa dibdib ko nang nanlalaki ang mga mata. Yaya, stop. May balak ka bang atakihin ako sa puso o ano? Pagkatapos ay hinila niya ang braso ko at sinamaan ako ng tingin. Si Steve ba? Tanong niya sa akin sa sobrang galit na boses. Napalunok ako ng malakas at umiling ako bilang no. Binitawan niya ang braso ko at bumalik sa pagkain ng almusal niya. Kung ganoon ay sino yun? Tell me, was he handsome? Bata, matangkad. Will you stop? Okay, pero may job interview ka diba? Opo, it will start at 9 kaya may oras ako. Anong trabaho ngayon? It's for a babysitter. I got notification on my phone last night, so naisip ko why not try it once. Sigurado ka ba dyan? Yes, Yaya, don't worry, siguradong magkakaroon tayo ng bagong bahay. Malungkot siyang tumango. Hinalikan ko siya sa pisngi. So anong ginawa mo, kaninang umaga? Ginawa niyo ulit. At akala ko malungkot siya. Ano bang problema mo? Halika na, wag kang mahihiyang sabihin sa akin. Again, oh sweet Jesus. Ilang rounds ba ang ginawa mo? Gumamit ba siya ng proteksyon? Mas mabuting ginawa niya or else, papatayin ko siya. Hindi ko gusto ang aking Bella na mabuntis ng maaga. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Kaninong Yaya ang nagsabi niyan? And just stop. Wala akong maalala. I was drunk and you are of no use. Speaking of this morning, I was freaking out. Akala ko ako ang nagseduce sa kanya, at ngayon ay iniisip niya na ako ang ganoong klase ng babae, kaya nagsuot na lang ako ng damit at tumakbo palayo doon nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Panipit. Tumakas ka. Opo, natakot ako, pero nag-iwan ako ng sorry at thank you note para sa kanya. Bella, why are you so dumb? You have to understand, Yaya, this was my first time in this kind of a situation. Umiling lang siya. Anyways, tapos na akong kumain, aalis na ako, sabi ko at tumayo. Sabay yakap ko sa kanya, hinalikan niya ako sa pisngi at sinabi, mag-iingat ka. Tumango ako. Bye. Sana maging maayos ang lahat. Nitong mga nakaraang araw ay naging magulo ang buhay ko. Kailangan ko ang trabahong ito para kay Yaya kung hindi ay tiyak na homeless kami. Sa wakas nakarating na ako sa Adams Enterprises, tinignan ko yung company, napakalaki. Well, may interview ako dito. Kaya pumasok na ako. Nakita ko ang maraming tao na naghihintay ng interview. Umupo ako sa isa sa mga upuan at naghintay ng turn ko.
Bawat babaeng nakaupo doon ay abala sa kanilang makeup, buhok at pananamit. Ako lang yata ang nakasuot ng ganito. Sigurado ako na may isa sa kanila ang makakakuha ng trabaho bago dumating ang aking turn. Pero isa-isang lumabas ang lahat na may malungkot na mukha. Then finally dumating na ang turn ko. Tinawag ako ng ginang. Miss Wilson, please come inside. Tumango ako at tumayo sa kinauupuan ko. Sinundan ko siya sa loob. Lumibot muna ang mga mata ko sa buong opisina. Wow, ang lahat dito ay sobrang cool. Tapos nahulog ang mata ko sa taong nakaupo sa upuan. Bakit parang pamilyar ang lalaking ito? Fuck, you are so doomed. Bakit? Nanlaki ang mata ko. Wait, he is. Yes, he is. Hell no, fuck. Tiyak na hindi ko makukuha ang trabahong ito ngayon. Nakagat ko ang labi ko sa kaba. Napansin niya yata iyon at naglaro ang ngisi sa labi niya. Nakatayo ako doon na parang estatwa. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae sa tabi ko at sinabing, Olivia, please do me a favor, postpone all the other interviews. I think I'll need time for this one. Ang mga mata ko na kanina ay dilat na mas lumaki ngayon. Pero bakit? Bakit gusto niya ng mas maraming oras sa akin? Hindi ko alam. Mukhang napakasama ng ngiting iyon. Pero aminin mo mukha siyang hot. Shut up, pervy. Yes sir, sabi ng babaeng nagngangalang Olivia at lumabas na pagkasabi sa akin ng best of luck. Salamat. Well, I need that a lot now. Tapos tumingin ulit siya sa akin ng nakangiti. Please take a seat, miss. Tapos tumingin siya sa file na nasa kamay niya at nagpatuloy. Wilson. Lumapit ako sa kanya at umupo sa upuan na nasa harapan niya. Nagsimula ulit siya. So, how are you feeling, Miss Wilson? I couldn't find words. Mukhang kinakabahan ka, Miss Wilson, and I don't appreciate that. Kinagat ko ulit ang labi ko at tumingin sa ibaba. I wonder bakit hindi pa nagdudugo ang labi mo. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa akin. Sumandal siya sa mesa sa harap ko. Nakatayo siya malapit sa upuan ko. Napabuntong hininga ako sa sobrang lapit. Bago siya magsalita ng kahit ano, I think I should give an explanation to him. Oo, dapat kong gawin iyon. Oo, pero wag ka masyadong magsalita. Okay. I'm really sorry. Last night I was drunk and I lost my mind. Hindi ako kadalasang umiinom, pero kagabi sobrang nasaktan ako kaya pumunta ako sa club. I know it was very stupid of me to do that. Tapos, I even called you a kidnapper. I am sorry. Alam mo na nagigilty ako kaninang umaga, at naisip ko na ang paglayas ay ang tanging ligtas na paraan, at salamat din sa pagligtas mo sa akin kagabi o sa bartender na yun. Ipapadala sana ako sa kwartong iyon at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Napatigil ako nang yumuko siya hanggang eye level, nilapit niya ang mukha niya sa akin. Nanlaki ang mata ko. Ano ang ginagawa niya? What I'm thinking, Miss Wilson. Sabi niya sa sobrang madilim na tono. Napalunok ako ng malakas. That I am. I can't do this. You are. I am. I am listening, Miss Adams. Can you please stop? Stop what, Miss Wilson? Stop coming close to me. But last night you wanted this only, I guess, nung hinila mo ako. Nanlaki ang mata ko, tumayo ako sa kinauupuan ko at lumayo sa kanya. I told you that because I was drunk. Nakangisi siyang tumingin sa akin. Give me one valid reason why should I give you this job. Baka malasing ka na naman at alam ng Diyos ang gagawin mo. I can't risk life my child by giving the job to someone like you. Anak niya, siya ang ama. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko ang kirot ng puso ko nang marinig ko siya. I promise I would never do that again. I will take good care of your child and I am not usually like this. I know I gave a bad impression on our first meeting, but I promise it would never happen again. Please, I really want the job. You can't judge me by just one meeting, please, Mr. Adams. Vrix Adams. Sagot niya. Yes, Mr. Adams. I promise na hindi na mauulit. Aalagaan kong mabuti ang anak mo. Fine. It's not because all you're pleading but because I see something in you. That you can handle him, so you are hired. Really, thank you, Mr. Adams. Salamat. Tumayo siya mula sa mesa kung saan siya nakasandal, inayos ang coat niya at tumayo sa harap ko habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon niya. May ilang rules na kailangan mong sundin, Miss Wilson. Anong rules? Rule number 1, you will not lay a hand on him. Kung kahit isang beses nalaman ko, you'll face the worst. Number 2, you'll not disturb my privacy. Number 3, there are some prohibited areas in the house where no one is allowed to go. Huwag kang maglakas loob na pumunta doon. Number 4, you'll not take him out of the house without my permission.
Number 5, I wouldn't entertain any other men in my house example your friend or boyfriend. Okay sir, pero anong timing ng trabaho ko? It's from 9 to 7. All days except Sunday. Tumango ako. At para sa sweldo mo, magiging $5,000. Nanlaki ang mata ko, hindi naman siya nagbibiro diba? I think I heard something wrong. Pwede bang ulitin mo? No Miss Wilson, tama ang narinig mo, $5,000 ito. Don't you think that's too much? No, I don't. Bumalik siya sa upuan niya at umupo sa upuan. Mula kailan ako magsisimulang magtrabaho? Itinanong ko. Tomorrow, sharp 9 morning, be on time or get ready to say a goodbye to the job. Tumango ako. Sana natatandaan mo pa ang address, sabi niya sabay ngisi. Tumango ako. Sa wakas may trabaho na ako ngayon. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Nakatayo ako sa harap ng bahay niya. Kahapon may nakalimutan akong itanong sa kanya. I have to ask it now or else I would keep thinking about it kapag nasa paligid ko na siya. Pinindot ko ang doorbell ng isang babae ang nagbukas ng pinto. Yes, sino ka? Tanong niya. I'm here for babysitting Mr. Adams' child. Siya ang nagtalaga sa akin. Ay oo nga, sinabi niya sa akin kagabi. Pasok ka. Pagpasok ko ay bumuka ang bibig ko. Noong araw na iyon sa sobrang pagmamadali ko ay hindi ko napansin ang ganda ng bahay na ito. Please wait here, tatawagan ko si sir. Nakangiti akong tumango. Umakyat siya sa itaas at bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Umalis na si sir para magtrabaho. Okay, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ako si Maria, at ikaw? Isabella Wilson, but you can call me Bella. Okay Bella. Pwede mo bang ipakita sa akin ang kwarto ng bata, at nakalimutan ko kung ano ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Ryan. At halika sundan mo ako, ipapakita ko sa iyo ang kwarto niya. Sinundan ko kung saan niya ako dinala. Pero Bella, sa tingin ko ay hindi ka magkakaroon ng maraming trabaho dahil siya ay napakatahimik at nananatili lamang sa kanyang sarili. No friends, nothing. May tutor siyang darating at tuturuan siya everyday. Si Sir ang nag-arrange para sa kanya. Tumango ako. Nandito na tayo. Ito ang kwarto ni Ryan. Salamat. Ngumiti siya at umalis. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Wow, napaka-cute ng kwartong ito. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin ang bata. Pagkatapos ay sa wakas ay natagpuan siyang nakaupo sa sulok ng silid at naglalaro sa ilang mga kotse. Sa tingin ko hindi niya napansin ang presensya ko. I cleared my throat para makuha ang atensyon niya. Still nothing. Hey, I am Bella Wilson. Your father has hired me as your babysitter. Wala pa ring reply. Nagkunwari siyang wala ako sa kwarto. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kanya. Nakaluhod sa harap niya. Napatingin ako sa kanya. Ang cute niya. Oh Jesus. Yung mga pisngi, yung mga mata. Hey, what's your name? Itinanong ko. Ryan. Sa wakas ay sinabi niya. Jesus. Yung boses. Siya ang perfect definition ng cuteness. So Ryan, you want me to play with you? I can play with you. Umiling siya at itinuon ang atensyon sa mga cars niya. Do you want to go to the garden? Muli siyang umiling. Ano bang problema niya? He is acting rude. Tumayo ako at pumunta sa upuan at umupo doon. Nakaupo ako at pinapanood siyang naglalaro. Napaka-boring ng trabahong ito. Saka ko naisip bakit hindi maghanap ng inuupahang apartment. Kinuha ko ang phone ko at nagsimulang maghanap ng mga apartment. Sa wakas, isang oras ng paghahanap ay nakakita ako ng isa na medyo mura at maganda rin. I think this would work. Ngunit kailangan kong kumpirmahin ito mula kay Yaya. Sana magustuhan niya. Napatingin naman ako kay Ryan na naglalaro pa rin. Siguradong gutom na siya, nagugutom na rin ako. Tumayo ako at tinanong siya, Hey, you hungry? Should I bring something? Muli, umiling siya. Ang batang ito. Tapos narinig ko yung tiyan niya kumakalam. Oh, someone is hungry but still lying. I'll just bring something for you. Bumaba ako para kumuha ng pagkain para sa kanya. Tinahak ko ang daan papuntang kusina. Nakita ko si Maria na nagtatrabaho sa kusina. Hey, pwede ko bang gamitin ang kusina? May gagawin ako para kay Ryan. Oh dear, hindi mo yun trabaho. Ako na ang gagawa at mahigpit na binigay sa akin ni Sir na instructions na maghanda ako ng pagkain para kay Ryan. Sige, then pwede bang gawan mo na lang si Ryan? Gutom siya. Sinabi niya ba sa iyo yun? Nagtatakang tanong niya. Well, not exactly, pero nung tumunog ang tiyan niya, I figured that out. Oh, iyon ang iniisip ko na walang kausap ang batang yun. Lagi siyang nag-iisa, sabi niya habang naghahanda ng pagkain. At bakit naman? Tanong ko, curious talaga ako sa batang ito. Hindi ko alam, wala siyang sinasabi. Basta masaya siya kapag kasama niya si Sir at kausap lang siya.
Oh, gusto ko talagang malaman ang dahilan pero sino ang magsasabi sa akin? Wala akong lakas ng loob na tanungin si Mr. Adams, pinapatay ako ng kahihiyan, pag-usapan ang tungkol kay Ryan. Hindi ko akalain na siya mismo ang magsasabi sa akin. Anyways, hindi ko na kailangan malaman. Gagawin ko na lang ang trabaho ko at kunin ang sweldo para makabayad ako ng renta at kami ni Yaya, mamuhay kaming dalawa ng matiwasay. Sa tingin ko hindi ko na dapat masyadong isipin si Ryan. Pagkatapos ng mahabang boring na araw ay umuwi na ako. Hindi ko nakita si Mr. Adams ngayon kahit isang beses. I really wanted to ask him something but he never show up, then how could I? And this question is killing me. Tinawag ako ni Yaya para maghapunan. Umupo ako sa upuan na inihain niya sa akin ang pagkain ko at umupo sa harap ko dala ang pagkain niya. Yaya, naghanap ako ng apartment at sa wakas nakahanap din ako. Sa tingin ko ito ay medyo maganda. Tapos kinuha ko yung phone ko at ipinakita sa kanya yung picture. Tingnan mo, itong isa. Tiningnan niya ito ng mabuti. Oo, mabuti naman. Talaga, nagustuhan mo? Oo Bella, nagustuhan ko. Oh thank God, pupunta ako at pag-uusapan ito bukas, bago pumasok sa trabaho. Bella, I'm really sorry, para sa akin napakaraming problema ang kinakaharap mo. Yaya, will you stop blaming yourself? It's not your fault. Oo nga pala, sinabi ko na sa'yo yung lalaking dinala ako sa pwesto niya noong gabing yun. Pag-iisipan ko, umakto siya na parang abala sa mga iniisip niya. When I very well knew na alam na niya kung sinong lalaki ang tinutukoy ko. Oh, ibig mong sabihin yung lalaking binigay mo ang virginity mo. Nakangiting sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin at tinusok ang tinidor sa mesa. Yes, that guy. Oh, this is gonna be fun to listen. Ano ang ginawa niya? Nakipagkita ka ba sa kanya? Oh Jesus, anong sabi niya? Don't tell me pareho kayong ginawa ulit. Gumamit ka ba ng proteksyon? Oh, and did you? Yaya, will you stop? Wala namang ganun. Actually ngayon boss ko na siya. Ano? Sumigaw siya. He is what? Yes, he is my boss, and can you imagine I slept with him? I mean, I think I slept with him. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin nito? I don't remember anything clearly but I think we did that. Dahil ang huling alaala na naalala ko, hinila ko siya, at pumatong siya sa akin. Wala na akong maalala pagkatapos nun, sabi ko ulit na pilit inalala ang gabing yun. You pulled him. Damn Bella, you get horny when you are drunk and I thought you are too innocent for those things. Muli kong sinamaan siya ng tingin. You know the worst part. May anak siya, and that too very cute. Nako, nakakalungkot talaga. Try mo pa rin magkaroon ng chance sa kanya. What? Are you crazy? Hell no, he is my boss. So ano, hindi mo ba nabasa yung boss and secretary books? Nako Bella, ang dami. Kung pwede lang, you and him too can have a chance for sure. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat. Mas lalo mo lang pinapalala ang problema. Oh Bella, you are no fun. Just imagine how fun it would be if you and him start dating. Exciting, thrilling, loving. Oh my Jesus, I can imagine it right now. Yaya, hindi mo pa nga siya nakikita. So ano, na-describe mo na yung features niya. I can imagine now. Napaungol ako sa frustration. She then continued again with her imagination. Wag mo akong istorbohin kapag abala ako sa imahinasyon ko, ituloy natin, tapos ang takbo ng buhay mo. Magiging baliw ka sa pag-ibig, tapos hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, tapos ikakasal kayong dalawa, tapos mga anak, tapos isa pang anak, tapos happily ever after. Sa wakas ay nakumpleto niya na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya ng blanko. Lasing ba siya? Kailangan ko ba siyang dalhin sa doktor? Kailangan ba niyang pumunta sa mental hospital? Tumayo ako sa upuan ko at tinapik ang balikat niya. Sa tingin ko kailangan mong magpahinga sandali. Sa tingin mo nagbibiro ako? Seryosong sabi niya. I think of course you are. Nabaliw ka na. Balang araw mag-agree ka sa akin. I am damn sure. Inilibot ko ang paningin ko. In your dreams. By the way, ginawa ko ang iyong mga paboritong cookies na dadalhin sa trabaho bukas. Baka makakain ka niyan sa free time mo. Okay Yaya, salamat. 5 minuto ang natitira. Hindi na sana ako pumunta ngayon para kausapin ang may-ari ng bahay. Sana makarating ako sa trabaho ko sa oras. Oh sweet Jesus, ngayon lang sana tulungan mo ako. Sa sobrang bilis ng takbo ko, lahat ng bodyguard sa labas ng mansion ay nakatingin sa akin na may amused look. Saka ako tumingin sa relo ko. Shit! 2 minuto. Pumasok ako sa bahay at bumuntong hininga nang makarating ako sa sala. Sa wakas, sigaw ko, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa aking mukha.
Nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako sa harap ko para lang makita ang dalawang pares ng mata na nakatingin sa akin na nagbibigay ng tingin sa akin na baliw ka ba? Oh shit, he is home. Pero bakit siya nasa bahay? Dapat nasa opisina niya ngayon. Hey the both of you, sabi ko na humihingal pa. Napailing na lang si Mr. Adams at napalingon sa akin si Ryan tapos sa daddy niya. Tumayo si Mr. Adams sa kinauupuan niya sabay yakap kay Ryan, lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ko. Tapos tumingin siya sa relo niya. I am on time, you can't fire me. Dinapensahan ko ang sarili ko nang hindi na niya hinintay ang sasabihin niya. I can see that, but do you always crash at your workplaces like this? Crash. Oh actually I was getting late so I came running and then I saw the door open kaya pumasok ako. I'm sorry, sabi ko sabay tingin sa baba. Maria, tumawag siya. Lumabas si Maria sa kusina at tumabi sa akin. Pagkatapos ay ibinaba niya si Ryan mula sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay nakatayo doon na may mga kamay sa kanyang bulsa. Sana nakilala mo na si Miss Wilson. Tumango si Maria. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagbibigay sa kanya ng ilang mga utos, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tingnan siya. Dude, he is so fucking smoking hot. Yung mga mata na kulay dagat, kahit sino pwede mawala sa mga yun, then moving down to his nose so perfect, his lips is so pink. Nobela stop, mga maduming iniisip. Wala akong maalala sa gabing yun kung hinalikan ko siya o hindi. Okay, alam ko, napaka-pervert ko. Nagsimula akong mag-isip kung ano ang mararamdaman kung hahalikan niya ako ngayon. Like pulling me by my waist in front of everyone standing here, then our lips connecting together. Unti-unting naglapat ang mga labi namin sa isa't isa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko na hinila ako palapit sa kanya, gumagala ang mga kamay ko sa malapad niyang likod, ang mga kamay niya. Bella, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking imahinasyon. Tumingin ako sa tabi ko para makita si Maria na tinatawag ako at sinenyasan akong harapin si Mr. Adams. Lumingon ako sa kanya para makitang bumuntong hininga siya. Ha? Naguguluhang tanong ko. Stop spacing out, I don't like it, sabi niya sa iritadong tono. Sorry. I really need to stop with these dirty thoughts. For God's sake, may anak na siya. Pero single siya. No, stop. Kailangan kong itigil ang pakikinig kay Yaya. Alagaan mo siya, aalis na ako. Tumango ako, lumuhod siya sa harapan ni Ryan at hinalikan ang noo nito. Dad will be back soon, take care. Tumango si Ryan na parang masunuring bata. Ow, ang cute niya. Pagkatapos si Mr. Adams ay nagsimulang gumawa ng kanyang daan patungo sa exit. Biglang may sumagi sa isip ko. Kailangan ko siyang tanungin tungkol dito. O pag-iisipan ko pa. Wait, sigaw ko. Tumigil siya. Huminto ang mga kasambahay na naglilinis ng bahay at napatingin sa akin. Napatingin din sa akin sina Ryan at Maria na nanlalaki ang mga mata. Sinampal ko ang bibig ko gamit ang kamay ko. Lumingon si Mr. Adams na nakakunot ang mga mata. Anong gagawin ko sa'yo? Sinong sumisigaw sa amo nila? Sorry, sabi ko sabay tawa ng kinakabahan. Actually, may gusto sana akong itanong. Ano? Masungit na sabi niya. Pwede ba tayong mag-usap ng private please? No, hindi pwede. Sabihin mo na lang, muli nang walang pakundangan. Hindi mo naiintindihan. It's a private thing. Hindi naman ako magtatagal. No Miss Wilson, pwede mo namang sabihin dito. Pero, bilisan mo ba? I don't have the whole day for you. Mr. Adams, ito ay isang pribadong. Miss Wilson, sabihin mo na. Fine kung gusto niyang tanungin ko siya sa harap ng lahat. Nag-sex ba tayo nung gabing yun? Itinanong ko, sa wakas. Nanlaki ang mata niya, tinitigan niya ako nang hindi makapaniwala. Lahat ng maids at si Maria na kanina pa nakatingin sa akin, nagulat ay napalingon kay Mr. Adams. Lumingon din si Ryan kay Mr. Adams na may pagtataka. Naghihintay ng sagot niya. Tiningnan niya ang mukha ng lahat at pagkatapos ay bumalik sa mukha ko na may nakakuyong na panga. Binigyan ko siya ng inosenteng ngiti. Binalaan ko siya, hindi siya nakinig. Nakikita ko na pinipigilan niya ang galit niya. Then he finally said, No Miss Wilson, we didn't have sex that night. Holy Batman, ibig sabihin virgin pa ako. Oh my God, yes. Napasigaw ako sa taas ng boses ko. Napapikit siya sa inis. Binuhat ko si Ryan na nakatayo sa tabi ko sa mga braso ko at pinaikot-ikot siya. Narinig mo ba yun? Hindi kami nag-sex nung gabing yun. Jesus, I can't believe it till now. Yes. Sabi ko sa kanya habang umiikot-ikot sa kanya. As if naman naiintindihan niya lahat. Then when the room fell dead silent, I came back to my senses. Oh fuck. I then cleared my throat and put Ryan down and stood straight looking at Mr. Adams. Sinamaan niya ako ng tingin.
Agad akong bumaba ng tingin. Tapos umalis siya nang walang sinasabi. Napahagikik ako. Tinitigan ako ni Ryan nang may pagdududa. Napaiwas ako ng tingin, hindi pinansin lahat ng tingin na ibinibigay niya sa akin. Saka siya tumakbo pabalik sa kwarto niya. I love you Lord. Maraming salamat, virgin pa ako. Teka, ibig sabihin hindi niya ako hinalikan noong gabing yun. Hindi ko alam kung bakit pero medyo nalungkot ako. Pero bakit? Ipinagkibit balikat ko ang lahat ng iniisip ko at pumunta sa silid ni Ryan, at nakita ko siyang nakaupo sa kanyang kama at nawala sa malalim na pag-iisip. Ano ang iniisip niya? Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Hey, I know we have met earlier too, but let's introduce ourselves again and start fresh, maybe we can be friends. Tumingin siya sa akin. Come on baby, keep going, you are doing well. Do you like cookies? Itinanong ko. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Pagkatapos ay naglabas ako ng isang box kung saan nilagyan ako ni Yaya ng cookies at ibinigay sa kanya. Tinitigan niya saglit ang cookies na iyon saka sinabing, thank you Miss Wilson. But Daddy said not to take anything from strangers. Stranger, me. Tinawag niya lang akong stranger. I am not a stranger. I am your babysitter. You can take these. Umiling siya. Daddy's boy. Okay if you don't want, I'll just have them. Kumagat ako at napaumol, This is so good. Tumingin ulit siya sa akin tapos sa cookies. Let me tell you my Yaya makes the world's best cookies. You're bad luck if you reject them. Pagkatapos ay bumaba siya sa kama at tumakbo palabas ng kwarto. Bakit hindi na lang siya magsalita? Mayroon pa rin siyang malaanghel na boses. Ayaw ko sa mga batang matigas ang ulo. Anyways I should enjoy my cookies kung ayaw niya. Kinagat ko ulit. Yaya you are the best. Buong araw ay nagpatuloy ako sa paglilibot sa bahay. Nilinaw nito ang isang bagay na kamangha-mangha ang bahay na ito. Bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng kayamanan. Alas 7 na sana ako aalis nang may napansin akong kwarto. Anong meron dun? Nasa itaas ang kwarto ni Mr. Adams at andoon ang opisina niya. I don't think this room is anywhere related to Mr. Adams. Nahuli ako ng curiosity at hindi ko na napigilan. Pumunta ako sa kwarto at kumatok ng ilang beses pero walang reply galing sa kabilang side. Piniit ko na ang knob at bubuksan ko na sana ang pinto ng may boses mula sa likuran ko. Curiosity killed the kitty Miss Wilson. Nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon para lang makita si Mr. Adams na nakatayo sa harapan ko habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Kinagat ko ang labi ko. Akala ko magagalit siya pero nung tinignan ko siya, walang emosyon ang mukha niya. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa akin kaya napaatras ako. Nagpatuloy ito hanggang sa tumama ang likod ko sa pinto. Tapos nilagay niya yung isang kamay niya sa gilid ko. Ano ang rule number 3 Miss Wilson? Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko kaya naputol ang paghinga ko. Hindi ako nakasagot sa tanong niya bakit. Dahil mas nakatutok ako sa distansya naming dalawa. May tinatanong ako sa iyo Miss Wilson. Sabi niya ulit. That there are prohibited areas in the house where I shouldn't go. Mukhang naalala mo ang rules. This room is one of those prohibited areas. So from next time think before you put yourself into trouble. Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Nawala ako sa pares ng mga mata na kulay dagat. Walang ibang lalaki ang nakaapekto sa akin ng ganito kalaki bilang Mr. Adams. Kinakabahan ako sa paligid niya. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na ito pero iba ang pakiramdam na ito. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman kahit kanino. Understood, sabi niya ulit. Tumango ako, yes. Good. Then he finally moves back when he realized the closeness between us. He cleared his throat and said, I think you should leave Miss Wilson. Tumango ako. Be on time tomorrow. Tomorrow, shit, nakalimutan kong may shifting ako ng bahay. Sunday na pala bukas, it's my day off. Mr. Adams Sunday po bukas. Day off ko po. Tumingin siya sa akin nang nakakunot ang noo, saka tumanguhudyat na umalis na ako. Aalis na sana ako nang may pumasok na tanong sa isip ko. Not again. Seryoso na ito sa pagkakataong ito. Mr. Adams may itatanong lang sana ako. Tumango siya na parang sinasabi sa akin na ipagpatuloy ko. I know it's none of my business, but can you please tell me kung bakit ganito si Ryan? Like what? Naguguluhang tanong niya. Like he is always alone. No friends, nothing. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin pero sinasagot niya lang ang mga tanong ko ng isang tango o higit pa sa no Miss Wilson, at thank you Miss Wilson. And sorry sa pagrereklamo Mr. Adams, ngunit tinuruan mo siya ng ilang masamang asal. Nagtaas siya ng kilay. Nagpatuloy ako. Ngayon inalok ko siya ng cookies pero sabi niya, thank you Miss Adams but Daddy has said not to take anything from strangers.
Ginaya ko ang paraan ng sinabi ni Ryan. So what's wrong in that? Tanong niya. What's wrong? Everything is wrong. I am not a stranger. I am his babysitter at maaari niyang kainin ang mga cookies na iyon, at alam kong gusto niya itong kainin pero dahil tinuruan mo siya niyan, hindi niya tinanggap ang cookies at tumakbo siya sa labas ng kwarto. Dapat sinabi mo sa kanya na hindi ako stranger. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, Okay, I'll tell him now that you are no stranger. Anything else? Yeah, why is he so quiet? I don't know. He is happy when I am around. And Miss Wilson, these things are not for you to worry about. I very well know how to take care of my child. You can leave now. Tumingin siya sa relo niya at sinabing, ihahatid ka na ng driver ko. Medyo gabi na. No, ayos lang, kaya ko naman. Hindi ako nagtatanong, ihahatid ka niya. Napabuntong hininga ako at tumango. Umakyat siya sa taas at naiwan ako pababa. Rude, arrogant, jerk. Finally, lahat ay natapos na. Napaka-hectic ng araw na ito. Naayos na ang lahat, Bella. Ang ganda ng bahay, sabi ni Yaya. Oo nga, Yaya. Lumapit ako kay Yaya at niyakap siya. Our home. Niyakap niya ako pabalik at hinalikan ang noo ko. Ngayon ay ang shifting at sa wakas ay lumipat kami sa aming bagong bahay. Napakaganda talaga ng bahay na ito. I love it, and from Yaya's face I can make out that she too liked the house. Pumunta ako sa kwarto ko at tumalon sa kama ko. I missed you so much, my Betty. It's been so long I have a peaceful sleep. Baby, pero alas 8 pa lang. Nagplano ka ng matulog. Dahil gusto ko ng magpahinga. May trabaho ako bukas. Ibig mong sabihin ng boring mong trabaho? Oo, iyan lamang. Sa tingin ko kung patuloy akong magtatrabaho doon ay mamamatay ako. At maniwala ka sa akin, ako ang unang tao sa mundo na mamamatay sa katahimikan. Sa tingin ko rin, hindi ka sanay sa ganyang katahimikan. Exactly, sana bukas magsalita siya. Siguro. Anyways, wag na nating pansinin at matulog na tayo. With that, inanod ako sa pagtulog. Shut up, bitch, sigaw ko sabay takip ng tenga ko gamit ang unan ko. Shut up or I swear sisirain kita, sigaw ko ulit. Well, kung kayo guys ay nagtataka, pagkatapos ito ay ang alarm. Lagi akong ginigising ng bitch na ito sa umaga. Napaupo ako sa kama at ginulo ang buhok ko. Pagkatapos ay pinandilatan ko ang alarm. Bumangon ako sa kama at pumunta sa washroom. Nag-toothbrush at naligo ay naghanda na ako para sa trabaho. Pagpunta ko sa kusina, nakita ko si Yaya na nagluluto ng almusal. Good morning, Yaya, sabi ko. Tinitigan niya ako ng may pagdududa at sinabi, bakit ang saya-saya mo ngayon? Hindi ko alam, pero nararamdaman ko ang paglaki ng kaligayahan sa loob ko. Nakangiting sagot ko. You are a complete gun case. Napahagikik ako. Anong ginawa mong almusal? Mga sandwich. Lovely. Dali-dali akong umupo sa paghihintay na ihain niya ang pagkain ko. Umiling siya at ngumiti. Pagkatapos ng ilang minuto, nandito ako nakatayo sa pintuan ng pinaka-boring na lugar sa mundo. Napaungol ako sa frustration. Wala kang ibang opsyon, Bella, just barge in. Tandaan na kailangan mong magbayad ng rent. Kaya mo yan. Oo, kailangan ko kahit ayaw ko. Pinindot ko ang doorbell at binuksan ni Maria ang pinto. Ngumiti ako sa kanya at sinabing, good morning. Good morning, dear. How was your weekend? Hectic. Marami akong gagawin. I told you about the new apartment, right? She tried to remember about it and then said, oh, you did. Yeah, so shifting and all, you know. Oh, kawawa naman si baby. Tumango ako na nagpalungkot ng mukha. Napangisi ako sa loob-loob saka pumasok sa loob. Napahinto ako sa paglalakad nang may narinig akong nag-uusap sa sala. Lumingon ako para tingnan kung sino yun. Si Mr. Adams at ang isang babaeng nakaupo sa couch ay magkasamang nag-uusap, at si Ryan sa isa pang couch ay nakatingin sa kanila. Mas cute ang batang ito kapag nanlilisik. Sana magkaroon ako ng ganitong cute na bata sa future with Mr. Adams. Naisip kong tumingala. Ay nako, just imagine his and my kid, my good looks and my intelligence sa batang yun. Napaka-perpekto niya. I think nagkamali ka. Ha, anong pagkakamali? Ang ganda niya at ang talino niya. Baka ma-consider ko rin ang kagwapuhan mo, pero intelligence, sorry, hell no. Tumahimik ka. Bella, isang pamilyar na boses ang nagmula sa gilid ko. Tumingin ako tapos nakita ko si Maria na sumenyas na tumingin ako sa harapan. Tumingin ako at nakita ko si Mr. Adams na nakatayo sa harapan ko. Kailan siya nakarating dito? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang mag-space out? Sinabi niya. Sorry, ay naputol ako ng boses babae. Oh, so she is the one. Yung babysitter. Tumingin ako sa likod para makita ang babaeng kasama ni Mr. Adams na nakatayo ngayon.
Lumapit siya sa amin at nakatayo doon habang hawak ang braso niya. Pwede bang may humiling sa kanya na lumayo sa kanya? Akin siya. Ano? Iyong? Saan galing yun? Ano ang nangyari sa iyo ngayon? Ewan ko basta ayoko lang na hinawakan niya ang braso niya. Oh man, nakakaamoy ako ng selos. Nagseselos. Ako? Bakit naman ako magseselos? Hindi ako. Oo ikaw nga, sobrang selosa. Sabi ko hindi ako. May ugali siyang mag-spacing out habang kausap mo siya. Sabi ni Mr. Adams na nakatingin sa akin pero kinakausap ang babaeng iyon na nagpabalik sa aking katinuan. Ha, sorry. Don't you get tired of saying sorry again and again, sinabi niya. Napatingin ako dun sa babae at sinabing, Isabella Wilson. Mia, sabi niya sabay iwas ng tingin. Masungit, nandidiri na ako sa kanya. Aalis na ako, sabi ni Mr. Adams na nakatingin sa akin pero kinakausap ulit yung babaeng yun. Bakit parang kinakabahan ako? Lumapit siya kay Ryan at lumuhod sa harap ng couch kung saan siya nakaupo at sinabing, Bye, I'll be back early and then we can watch the movie you want together. Ngumiti si Ryan at tumango sa kanya. Bye Dad. Hinalikan niya ang pisngi ni Ryan at sinabing, Remember what I told you last night? You can have the things that Miss Wilson gives you. Masayang tumango si Ryan. Kumunot ang noo ko. Pero wala akong dalang cookies ngayon. Kagabi kinain ko silang lahat. Bakit ba kasi ako ang heavy eater? Tumayo si Mr. Adams at binigyan ako ng huling tingin at umalis. Pupuntahan ko na sana si Ryan nang hawakan ni Mia ang kamay ko at pinigilan ako. Tumingin ako sa kanya ng may pagkataranta. Makinig ka kung ano man ang pangalan mo, I'm warning you na layuan mo si Vrix. Excuse me, naguguluhang tanong ko. Don't act as if you don't know what I am talking about. Lumayo ka sa lalaki ko. Yung lalaki mo. Oo ang lalaki ko. He is my boyfriend. We are together 4 months now. No, ramdam ko ang pagkadurog ng puso ko. Taken na siya. Hindi siya single, pero hindi pa rin ako magpapatalo sa babaeng ito kahit papaano. Listen, I don't want to know since how long you guys are together, and I don't even care. I am here to do my job so please just leave. Sabi ko sabay senya sa kanya ng braso ko na hawak niya. Ngumisi siya at sinabi, sa tingin mo ba hindi ko nakikita ang paraan ng pagtingin mo sa kanya? Oh man, is it that obvious? It is. So stop seducing him. Wait, seducing? Kailan ko ginawa iyon? Sigaw ni Bella sa kanya ngayon, do that. Seduce. Alam mo ba ang ibig sabihin ng seducing? Well, I doubt that. Sa akin noong una ay medyo matalino ka pero ngayon hindi ko na masabi. Isa ka ring walang utak na bimbo. Baby, that's not called seducing, that's called decent talking. Aalis na sana ako tapos may naalala na naman ako. Napaatras ako ng ilang hakbang at muling tumayo sa harapan niya. And talking about seducing, nakaupo sa couch na nakasandal sa isang lalaki na may mga kamay na gumagala sa buong dibdib, yan ang tinatawag na seducing. Well yes, ito ang posisyon na nakaupo, nakasandal kay Vrix. Wait, tinawag ko siyang Vrix. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ko siya ng ganoon. Pero gusto ko ang pangalan niya. At kung matawag siya nitong walang utak na bimbo ay kaya ko rin. Bloody brainless bimbo. Umakyat na ako sa kwarto ni Ryan. Nag-aapoy ako sa galit. How dare she? How fucking dare she talk to me like that? I was just talking to him and she. Sigaw ko. Tapos nakita kong pumasok si Ryan sa kwarto na nakakunot ang noo tapos umupo sa kama na nakatingin sa akin. Ignore him and focus on the beach. I swear I'll kill that beach. Beach. Sigaw ko ulit. Tapos na-realize ko. Ay shit, nasa kwarto din si Ryan. Hindi ko dapat sinasabi ang mga salitang ito sa harap niya. Lumuhod ako sa harapan niya at sinabing, I am really sorry. Just forget that word, okay? Just forget it. I shouldn't have said that in front of you. I'm so sorry. Please just forget it. Your daddy will kill me if he finds out. Please just forget everything. Please baby, be a nice boy. And forget about me and that bitch too. Oh fuck. Sinampal ko ang bibig ko gamit ang kamay ko at ipinikit ang mata ko. Well, I know she is a bitch, casual niyang sabi. Nanlaki ang mata ko. What? Tanong ko sa nakakatakot na boses. Yeah, you don't have worry. I won't tell Dad, casual niyang sabi. Umupo ako sa tabi niya sa kama at bumuntong hininga. When I get angry, I have no control on myself. I'm sorry, sabi ko sa malungkot na tono. Tapos tinapik ni Ryan yung balikat ko, making a face like I understand. Can you be any more cute? Sabi ko habang nakangiti sa mga ekspresyon niya. Let's be serious, Miss Wilson. Sabi niya sa seryosong tono. Serious about? About Miss Mia.
What about her? I want her out of Dad's life. I don't like her. Okay, and what I have to do about that? It seems like you also don't like her, pinutol ko ang sasabihin niya. Of course I don't. She blamed me of things that I didn't even do. Bloody bit, napatigil ako. Not again, Bella. You want to help me? Sinabi niya. Tinignan ko siya ng may pagdududa. Help you? Yes, I am planning to take her out of this house and from Dad's life for a long time. Will you help me? And what are your plans? I can't tell you until you accept to help me. Sinabi niya. Mas matalino siya sa inaakala ko. Fine, I'll agree only if you agree to be friends with me. So will you be my friend? Tanong ko sabay abot ng isang kamay ko sa kanya. Nag-isip siya saglit saka nakipagkamay sa akin. Okay. So it's a deal. Yep, but I have never had any friends before. What does friend do? Why doesn't he have friends? Who wouldn't like to be friends with such a sweetheart? Well, I had many friends on the past but now I am friendless. Oh, sinabi niya. So friends they love each other, they never lie to each other, then they share sadness, happiness everything with each other and friends never betray each other. Nag-isip siya saglit saka sinabing, that's it, nothing else. Nope. I think I can do those. Great, pero bakit galit na galit ka kay Mia? Kasi pera lang ni Dad ang gusto niya. I can see that. I have seen her real side, but Dad need to see that. I want to show that who she really is. She is fake. Oh no. Oh yes. Okay, now tell me your plans. Sige, sabi niya at bumaba sa kama at tumayo sa sahig. Umaarte na parang teacher siya at estudyante akong nakikinig sa kanya. So there are chains of plans that leads to one another. Plan number 1, annoying her para makita ni Dad ang totoong side niya, na hindi siya ganun ka-sweet kumpara sa pagpapanggap niya. Okay, but don't you think that this plan is just too normal, and I mean it could be a failure. So you got a backup for that. Miss Wilson, I always have backup plans. Kailangan mong pagtiyagaan. I told you there are chain of plans, casual niyang sabi habang nasa bulsa ang mga kamay. Oh, I forgot that. Pero ang smart ng lalaking ito. You are right Miss Wilson, this plan has 90% chance of failing so another one is here. Shoot. Plan number 2, panimula niya ulit. Sabi ko sabay tango ng ulo. You will say that you hate her and said all hurtful words to you, and she is not good for me too, as she uses bad words, and it's not good for my future. Nanlaki ang mata ko. Nagbibiro ba siya? Ibig sabihin niya ako, tulad ko, sasabihin ko ang lahat ng ito kay Vrix. I think I heard you wrong. You said Maria I guess. So stupid of me I heard my name. Natatawa akong nagdadasal mali ang narinig ko. Nagdadasal na hindi ako yun. Tiningnan niya ako ng seryosong tingin. No Miss Wilson, you didn't hear anything wrong, it is you. Are you crazy? I am not saying all this to him. Yes you are. No I am not, sabi ko sa matigas na boses. I'll prefer dying before I do that. Tapos nalungkot ang mukha niya at nagpout. Tinitigan ko siya ng may pagdududa. You said we were friends. You can't do that much for your friend. Aniya sa malungkot na boses na nakatingin pa rin sa ibaba habang nakapout sa kanyang mukha. Jesus, ang cute niya tignan. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Fine I'll do it, just don't be sad. Sabi ko, isang napakagandang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Tapos humagikgik siya. Teka, pinaglaruan niya lang ba ako? Oo ginawa niya, bobo. Sinamaan ko siya ng tingin. Humagikgik pa siya, tapos bigla siyang bumalik sa kanyang reserved self. Now this will lead to my final plan. There are more. Of course, you don't expect Dad to fall for these common plans, do you? If you are thinking that he will then you are so wrong. Dad is too smart. Okay, so what's the next one? So the final plan, plan number 3, to hurt me. What? Hell no, sumigaw ako. Slow down Miss Wilson and hear me out, sabi ni Ryan. God this little one is acting all intelligent. Tumango ako. So I was saying if she hurts me, then Dad can see that and he hates whoever hurts me, so he will surely break up with her. But will she really hurt you? Medyo nag-aalala kong tanong. Of course not, but we will create a scene na parang ginawa niya yun. Tinitigan ko lang siya ng ilang oras. Tapos tumawa. How old are you exactly? You are too intelligent for a 5-year-old. Ngumiti lang siya. I am really 5 Miss Wilson.
Can you please stop with that Miss Wilson thingy? I don't want to call you Mr. Adams. You are too young. You can call me Ryan, Miss Wilson. But you can't call me Miss Wilson, so just call me Bella. Bella, sabi niya at tumango naman ako. No, you are older than me. Daddy says to respect elder people. At bumalik na ang daddy's boy. Then what can you call me kasi masyadong formal ang Miss Wilson? Nagsimula kaming mag-isip pareho. How about B? I suggested. B. Pagkatapos ay tumingala siya at nag-isip ng ilang sandali. I think I can go with that one. Nakangiti niyang sabi. It's settled then we are going to show that BBB that she is actually a B. Huminto ako at bumulong ng sorry. Stupid Bella. Okay, but what's BBB? Naguguluhang tanong niya. Oh, that's the name that I have chosen for Mia. And what's that? Nagtatakang tanong niya. It's Bitchy Brainless Bimbo, sabi ko sabay ngiti. Whoa, that sounds so cool. I'll too call her that. Anya, ang kaligayahang nakasulat sa buong mukha niya. Nanlaki ang mata ko. No, are you crazy? Your dad will kill me if he gets to know about it. And who will tell him the full form? It's our secret, sinabi niya. Promise. Promise B, bulalas niya. Shit, I am going to be late and that devil is going to fire me. Oh Jesus, mangyaring tulungan akong makarating sa oras. Come on Bella, run. Pagkatapos ng 10 minuto sa loob ng taxi na sinisigawan ng driver na magmaneho ng mabilis ay nakarating na rin ako sa aking destinasyon. Ha, nasa oras ako. Pumasok ako sa bahay at nakita ko si Vrix na nakaupo sa couch na may ginagawa sa phone niya. Wala siya sa usual suit niya, naka-sweatpants siya at t-shirt. Jesus Christ, mukhang hot ang lalaking ito sa lahat ng bagay. Nakatayo ako sa pintuan para tingnan siya. Miss Wilson, if you are done checking out, pwede ka nang pumasok sa loob. Aniya sa katuluyang nalipat ang atensyon sa akin. Nahuli. Nakatitig pa rin siya sa akin ng madilim ang mga mata. Pumasok na ako at paakyat na sana ako ng hagdan, tumawag si Vrix, Miss Wilson. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Tumayo ako sa kinatatayuan ko. Papalapit na siya. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Ano ang gagawin niya? Bakit siya lumalapit? Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ko at sinabing, Miss Wilson, nasabi ko na sa iyo noon na hindi ko pinahahalagahan ang mga taong nahuhuli sa trabaho. Tumango ako. At huli ka na. Iyon ay dahil abala ako sa pagsuri sa iyo. I'm sorry Mr. Adams, nauutal kong sabi. This guy is making me hella nervous. Nakagat ko ang labi ko habang nakatingin sa ibaba. Stop doing that. Tumingin ako sa kanya ng naguguluhan ng mga mata. Ha? Tumigil ka nga sa pagkagat ng labi mo. Napalunok ako ng mariin sa pakikinig sa kanya. He sounds so intimidating. Ilang hakbang ang ginawa niya palapit sa akin. Nakatitig pa rin kaming dalawa. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok ko sa mukha ko at inipit sa likod ng tenga ko. Pumikit ako. Napakabago at kakaiba ang pakiramdam na ito. Nanginginig ang mga haplos niya. Hindi pa ganito ang reaksyon ng katawan ko pag hinawakan ng sinuman. Umabot sa baba ko ang mga kamay niya. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Nakapikit pa rin ang mga mata ko. Hahalikan na sana niya ako nang may sumigaw ng pangalan ko. B. Bumukas ang mga mata ko. Humiwalay si Vrix at tumikhim palayo sa akin. Bad timing Ryan. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng disappointment. Napatingin ako sa likod ni Vrix at nakita ko ang isang napakasayang Ryan na bumababa na tumatakbo na may malaking ngiti. Sa wakas, pagdating niya, lumapit siya sa akin at niyakap ako. B. Niyakap ko siya pabalik at lumuhod sa harap niya. Someone looks really happy. Humagikgik siya. Dad has taken a day off from work. He is going to be with us. What? Hell no. Ayokong nasa paligid ko siya. Hindi pagkatapos ng nangyari kanina. Tumingala ako kay Vrix nang makitang nakatitig na siya sa akin. It seems like you both are getting along really well. Sabi ni Vrix na hindi pa rin naputol ang mga mata sa akin. Yes Dad, B and I are friends now, sagot ni Ryan. That's nice. Bakit siya nakatingin sa akin? Napakaraming tao sa paligid kaya hindi niya sila matingnan. Vrix, isang iritadong sigaw mula sa likuran ko. Lumingon ako at walang iba kundi si Mia. Tumakbo siya at niyakap si Vrix. Nakatitig lang ako sa kanila. Nag-aapoy ako sa galit habang nakayakap siya sa kanya ng sobrang higpit. Tapos humiwalay si Vrix. Vrix, your assistant told me that you are on a day off. So I thought why not come and surprise you. Nakakainis talaga siya. Nakatitig lang sa akin si Vrix sabay ngisi. Miss Mia, I am glad that you are here.
We are going to watch a movie, you can also join us, sabi ni Ryan. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Nagpalit ba siya ng panig? Humarap siya sa akin at sinabing, let's go to my room and get the pen drive. Tinitigan ko siya nang may pagdududa. Siguradong may pinaplano itong lalaking ito. Tumango ako, tapos hinawakan niya yung kamay ko at dinala niya ako sa taas. Nang makarating kami sa kwarto niya, huminto ako at tinanong siya, ano bang tumatakbo sa isip mo? Ngumisi siya saka sinabi, it's time for plan number 1. Now, are you mad? Vrix is home, no? Come on, Dad is home, so this is why it's the best time para isagawa ito. Umiling ako sabay sabing no. Yes, come on B, it is the only chance we'll have. Hear me out please. Napabuntong hininga ako. Nagpatuloy siya, so while watching movie, Maria will get us some drinks and accidentally she will spill it on her. Well, we have to do something in order for Maria to spill it, we have to do something. See, my legs are so short, yours are longer. So you are going to make that happen, then Miss Mia will definitely get angry and shout Maria, which for sure Dad is not gonna like because he hates if someone gets all aggressive on front of me. But this will be our first step on the mission, Dad hating Miss Mia. Plan 1 done, the room will be dark so Dad won't be able to see you. Pero paano kung makita niya? He won't, trust me. Just you have to be a little careful. Tumango ako, do you really think it will work? Nagtanong ako na hindi sigurado tungkol sa tagumpay ng plano. Of course it will, but you have to do it careful. Tumango ako. Here we are watching the movie. Well, ang focus ko ay sa plano, hindi sa movie. Hindi ko kaya ito. Come on Bella, kaya mo yan. Gawin mo man lang para sa bago mong kaibigan. Kung saan-saan ko isinilid ang sarili ko. Nakaupo si Ryan sa kandungan ko, at si Vrix sa tabi ko at katabi niya si Mia. I was thinking on giving up just then Maria entered with the drinks. Tumingin sa akin si Ryan at tumango. Pinauna niya ako at si Ryan. Tapos nung pupuntahan na niya si Vrix dahil sa kaba ay ginawa ko na ang dapat kong gawin mamaya. At ang buong inumin ay nahulog kay Vrix. Fuck! Ano bang nagawa ko? Nanlaki ang mata ni Ryan. Sa akin din, nanginginig si Maria sa takot. Napatingin tuloy sa akin si Ryan with a "why are so doomed" expression. Binigyan ko siya ng expression na I'm sorry. Napatingin ako kay Vrix, mukhang galit na galit siya. Oh my God, I am so sorry sir. Hindi ko alam kung paanong panimula ni Maria pero sinamaan siya ng tingin ni Vrix kaya natahimik siya. Oh God, Maria, anong ginawa mo? Baliw ka ba? Sabi ni Mia sa nakakainis niyang boses. Kumuyom ang panga ni Vrix at tumayo sa kinauupuan. Vrix, okay ka lang? Tanong ni Mia. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix at umakyat sa kwarto niya. I think alam niya na ginawa ko yun. Sumunod naman si Mia sa kwarto niya. Thank you Jesus. Hindi ka nakita ni Dad, kung hindi ay tiyak na pinatay ka niya. Tumango lang ako. Alam kong alam niya na ginawa ko yun. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na bumaba si Vrix kahit isang beses. Nagilty talaga ako ngayon, pero wala akong lakas ng loob na pumunta at humingi ng tawad sa kanya. Oras ko na para umalis ngayon. Nagpaalam ako kay Ryan. Aalis na sana ako nang may boses sa likod ko kaya nanigas ako. Miss Wilson. Vrix Adams. Papaalisin na ba niya ako ngayon? Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa hagdan habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpants niya. Napalunok ako ng malakas. Nagsimula siyang maglakad papunta sa akin. Sa bawat hakbang niya ay paatras ako. Tumalikod ako hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. Papalapit pa rin siya sa akin. Then he finally stood in front of me with God knows what emotion. Care to explain kung bakit mo ginawa ang ginawa mo ngayon? Tanong niya sa mahinahong boses. What are you talking about? Nauutal kong tanong. Ngumisi siya sa kasinabing, you very well know what I am talking about. Ay, kumakbang pa siya palapit sa akin. Natigil ang mga salita ko. I doubt na kahit isang kamay lang ang pagitan namin. I am listening, sinabi niya. Kinagat ko ang labi ko. Anong problema mo kay Mia? Tanong niya. Umiling ako sabay sabing nothing. Kung ganoon, bakit mo siya pinaplanong ibuhos ang inumin sa kanya? It was. I saw you and it wasn't accidentally. You were planning it. Ano ang dapat kong sabihin? Kailangan ko nang umalis Mr. Adams. Aalis na sana ako sa right side, pero hinila niya ako sa kamay ko at sinandal sa pader. Wala kang pupuntahan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Wala akong sasabihin. Bakit siya nakatayo ng napakalapit? Pinapakaba niya ako.
Talaga, ayaw mo, gusto mo bang tanggalin kita Miss Wilson? Nanlaki ang mata ko, umiling ako. Pagkatapos ay sagutin mo ako. It's nothing. Nagsisinungaling ka. Sige, gusto niyang malaman. Sasabihin ko sa kanya. Fine, you want to know. I hate her. I hate her so much. Bakit? Kahapon kasi nag-away kami, sabi ko sa galit na boses. Anong away? Tanong niya. Napakatigas ng ulo nitong lalaking ito. Pagkatapos mong umalis, may sinabi siyang masama sa akin. Gusto kong mahulog ang inuming yun sa nakakainis niyang mukha. Anong sabi niya? Na sinubukan kitang akitin noong kausap pa lang kita ng disente. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Biro ba ito? Hindi nakakatuwa, sabi ko na nakatitig sa kanya. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at bumulong sa tenga ko. Next time try to execute your plan a little careful para maging successful ka dito. Tumawa siya at bumalik na lang sa taas. Anong nangyari? Pinalakas niya lang ang loob ko. Seryoso ka ba? Sinabi ni Dad. Tanong ni Ryan habang kumakain ng popcorn sa bowl na hawak ko. Tumango ako habang kumakain ng popcorn mula sa parehong mangkok. God, it's so unbelievable. Alam ko. Pero B, may na-realize ka ba? Tanong niya na nakatingin sa akin. Lumingon ako sa kanya at binigyan siya ng naguguluhang tingin. Ano? That you executed plan 2 also. You said that she said hurtful words to you. Oh yes, I didn't realize that. So isa na lang yata ang natitira sa atin. Tanong ko sa kanya at tumango naman siya. Ngunit hindi natin ito gagawin ngayon. I think we should wait for some time. Tumango ako. Tinawagan niya ako. Napatingin ako sa kanya. We are friends, right? Tumango ako. I don't know anything about you. Can you tell me something about you? Tanong niya. Masaya akong lumingon sa kanya at sinabing, sure. So my name is Isabella Wilson, tinutol niya ako. Not this B, like your likes and dislikes. Yung mga ganun. Will you shut up and listen to me? Tumango siya na parang masunuring bata. I am 24, my favorite color is black, muli niya akong pinutol. Mine too. Wait, let me complete. Tumango ulit siya. I love dancing and listening music. I love watching movies. Sinamaan ko siya ng tingin. Pagkatapos ay sinenyasan niya ako ng daliri sa kanyang labi. I love to eat chocolate cakes. Really, I love donuts. Pinutol niya ulit ako, nang mapansin niyang delikado akong nakatingin sa kanya, nawala ang malawak na ngiti sa kanyang mukha at inilagay niya ang isang daliri sa kanyang labi. I can make the world's best cupcakes. Really, but you never made them for me. I will surely one day. Okay, nakangiting sabi niya. And you know my yaya makes the world's best cookies. Last time I offered you but you didn't take it. Kumunot ang noo niya, tapos nagtanong, Yaya? Yep yaya, I live with my yaya, and let me tell you she is amazing. She is everything for me. I love her so much. Muli niya akong pinutol. Then you don't love me. Nakita kong malungkot siya. I didn't say that. I love you too. Wait, how much I love you? Yes, I love you to infinity. Humagikik siya at sinabing, I love you too B. Niyakap niya ako ng mahigpit. Natutuwa ako na nagbago na siya. Sa wakas nag-open up na siya sa akin. Nagtataka ako kung nasaan ang kanyang ina at bakit niya iniwan ang ganoong ka-cute na bata. Napakahalaga niya. Kailangan lang niya ng taong mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman para maging kaibigan niya. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang magtrabaho ako dito. Naging strong talaga ang bond namin ni Ryan. Speaking of bricks, hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong kakaibang atraksyon sa kanya. Sa tuwing nasa paligid ko siya kinakabahan ako at lumalakas ang pintig ng puso ko. At sa tuwing kasama niya ang BBB na iyon nagseselos ako, sobrang sakit ng puso ko. Gusto kong patayin ang BBB na iyon. Nakaupo ako sa kama ni Ryan at nakapatong ang ulo niya sa kandungan ko. Naglalaro siya ng ilang laro sa mobile. Nakaupo lang ako at iniisip ang buhay niya. Walang mga kaibigan, walang mapupuntahan, only dad, who is no fun at all, so boring. Buntong hininga. Tinawagan niya ako. I forgot to tell you something. Sabi niya saka bumangon. What? Itinanong ko. Lola and Lolo is coming today. Gusto nila akong makita. Oh, that sounds nice. Yeah it does, but I am still not happy. Sabi niya na may malungkot na mukha. And why is that? Kumunot ang noo ko. Dahil ang BBB na yun ay susubukan na mapabilib si Lola at Lolo sa lahat ng kanyang mga kilos na kinaiinisan ko.
Hindi ko alam kung bakit siya nagustuhan ni Daddy. Oh, sabi ko na pilit hindi pinapakita ang lungkot ko. Nagtataka din ako kung ano ang nakikita ni Vrix sa kanya. Siya ay malinaw na beach. Pero hindi niya nakikita iyon, bulag siya at galit ako sa kanya dahil dito. Umaarte ka na parang boyfriend mo siya. Sana siya na. I wish naging girlfriend ka ni Dad. Sabi ni Ryan at nanlaki ang mata ko. Ano ba ang iniisip niya? Oh please, pareho din ang iniisip mo. Well, I am not his girlfriend, so let's just drop this topic, and go to your playroom. Sabi ko. Masaya siyang tumango. Oo, may magandang playroom ang batang ito. Ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa playroom niya kapag wala ako dito. Kapag nandito ako, kinakausap niya ako, naglalaro kami, nanonood kami ng movie at isa pa, mahilig siyang makinig ng mga kwento. Kaya sa hapon ay nagkukwento ako sa kanya habang siya ay natutulog. Matapos magpalipas ng oras sa playroom, sa wakas ay bumalik na kami sa sala. Nakita ko si Vrix na nakaupo sa couch na abala sa ginagawa sa phone niya habang si Mia naman nakahawak sa braso niya at may sinasabi. Nang makita niya ako ay ngumisi siya. Ano ngayon ang pinaplano ng beach na ito? Isang bagay na masama, tiyak. Pagkatapos ay hinila niya ang braso ni Vrix at iniharap ito sa kanya, kaya ngayon ay nakaharap na ito sa kanya. Mukhang natarante siya sa biglaang pagkilos nito. Pagkatapos ay hinila siya nito sa suot nitong shirt at idinampi ang labi nito sa kanya. What the hell? I swear papatayin ko siya. Hindi ko ito nakikita. Beach na hinahalikan si Vrix. No. Ang puso ko. Napaiwas ako ng tingin at nakita ko si Ryan na nakatingin sa kanila ng nanlalaki ang mata. Mabilis kong tinakpan ng mga kamay ko ang mga mata niya. Applying all the force, inalis ni Ryan ang kamay ko sa mata niya at naghihinala siyang tumingin sa akin. Nag-fake smile ako sa kanya. What is wrong with you? Narinig ko ang galit na boses ni Vrix. Napalingon ako sa kanya na nakatayo at kausap si Mia. Lumapit si Mia sa kanya at tinakpan ang pagitan nila. Then she wrapped her hands around his neck and said, "Baby, it's been so long since we last made love to each other. Tonight let me stay here." What the hell? She is not staying here. Narinig kong bulong ni Ryan sa sarili. Mukhang natarante si Vrix sa lahat ng kilos niya. Tapos lumingon siya sa kaliwa niya para lang makita kami. Ilang sandali pa ay tinitigan niya ako na para bang binabasa niya ang nasa isip ko. Napaiwas ako ng tingin. Agad na lumayo si Vrix kay Mia. Mia not here. Ryan is here. At akala ko sinabi niya iyon para sa akin. Ang tanga ko. Come on Vrix, alam din ni Ryan kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Sabi niya at muli akong umiwas ng tingin para pigilan ang luha ko. Naramdaman ko ang titig ni Vrix sa akin. Bakit siya nakatingin sa akin? Mayroon siyang napakagandang kasintahan na kaya niyang titigan at mahalikan ang buhay niya. Wala akong pakialam. Ryan, may sumigaw. Napatingin ako sa pinto at nakita ko ang isang matandang babae at isang matandang lalaki na nakatayo. Tumakbo si Ryan sa kanila at niyakap sila. Sabi niya, "Lola, I missed you." "Oh sweetheart, me too," sabi ng lola niya sabay halik sa pisngi niya. Hinawakan ni Ryan ang kamay niya at hinila siya papasok. "Lola, you have to meet someone." "Someone? Sino siya?" tanong ng matandang babae habang naglalakad kasama si Ryan. Dinala siya ni Ryan sa akin at sinabing, "Lola, this is B, my best friend." "Really? Your friend?" "Yes Lola, and she is the best." Tumingin sa akin ang matandang babae at ngumiti. Ngumiti ako pabalik. My name is Isabella," sabi ko. "Nice to meet you Isabella. You can call me Leia." Nakangiti akong tumango. "Mom Dad, ito ang nani ni Ryan," sabi ni Vrix na sinenyasan ako. "No, she is my friend," nakangiting sabi ni Ryan kay Vrix. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. "Naku, ang ganda-ganda mo. Bagay talaga sa iyo ang pangalan mo," sabi ni Leia. "Salamat po," nahihiyang sabi ko. "Oh Leia, I missed you so much." Any guesses kung sino ito? Yeah, ang nag-iisang naghahanap ng atensyon. Miss BBB. Nakangiting lumingon si Leia kay Mia. Lumapit si Mia at niyakap siya. Oh no, papatayin niya ang matandang babae sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya. "I hope you are doing well," tanong ni Mia. "I am. What about you? Doing well?" tanong ni Leia. "Oh yes I am. Masayang masaya kami ni Vrix." Iyon ang dahilan kung bakit ko siya tinatawag na brainless. Beach, hindi siya nagtanong tungkol sa inyo ni Vrix. That's really good to know. Pinuntahan ni Leia si Vrix at sinabing, "You really need to get married now." Nilibot ni Vrix ang mga mata niya at may boring na tingin sa mukha niya. "Mom, you know my answer." Lumapit si Mia kay Vrix na tumatakbo at hinawakan ang braso nito. "We will soon." "Hell no. Well, it's not me if you guys are wondering.
Napatingin ako kay Ryan na nanlalaki ang mga mata. Oh Jesus, ang maliit na ito ay kinokopya ang aking mga salita. Napatingin ang lahat kay Ryan. Pumunta si Ryan kay Vrix at pumwesto sa harapan niya. Dad, you are not marrying her. Sabi niya na may galit sa mukha. Ryan, baby, someday it's going to happen. You just have to accept the truth. Sabi ni Mia kay Ryan na binigyan siya ng pinakamatamis na ngiti. Tumingin ulit sa akin si Vrix. Wag mo siyang pansinin, Bella. Wag mo siyang pansinin. I wasn't talking to you, Miss Mia, sabi ni Ryan. Ryan, you are not going to talk to her like that. Sabi ni Vrix na nakatingin kay Ryan. But Dad, you can't marry her. Ryan, you are too young para magdesisyon yan, sabi ni Vrix. Nakita ko si Mia na nakangiti. Seryoso, nakangisi siya, nag-e-enjoy siya dito. Ito ang dahilan kung bakit ko siya tinatawag na bitch. Dad, I don't like her. Nakipagtalo na naman si Ryan. Ryan, stop arguing. Why can't you see, Dad, she is not good. She is not good for you. She acts all fake in front of you. Ryan, this is the last time I am telling you, just stop. Nakita kong nagwawala na si Vrix. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Ryan, baby, let's go. I'll make you something to eat. Sabi ko na pilit siyang inaalis bago pa man magwala si Vrix. No, Dad, she is nothing but a bitch. Ryan, no. That's enough, Ryan, sigaw ni Vrix at napaatras si Ryan. Ako mismo natakot nung sumigaw siya. Nakita kong may tumulong luha sa pisngi ni Ryan. My poor baby. Vrix, sabi ng daddy ni Vrix. Galit pa rin si Vrix. Lumuhod si Vrix sa harap ni Ryan at marahas na hinawakan ang isang braso niya, delikado siyang tinignan. Nakatingin sa baba si Ryan habang umiiyak. This is the last time you use that word. If I hear you using that word ever again, you will face the worst, Ryan, and I promise that. Is it clear? Tumango si Ryan na nakatingin pa rin sa ibaba at umiiyak. Use your words, sabi ni Vrix sa matigas na boses. Yes, Dad, sabi ni Ryan sa mahinang boses. Baby ko, gusto ko lang siyang yakapin ngayon din. Mag-sorry ka kay Mia, sabi ni Vrix. Nanatiling tahimik si Ryan at patuloy na humahagulgol. Vrix, umiiyak na siya. Bakit ka ba nagkakaganito? Sabi ni Leia. Oo, Vrix, hayaan mo na, sabi ng daddy ni Vrix. Hindi pinansin ang sabi ni Vrix na nakakuyom ang panga. Don't test my patience, Ryan. Just say sorry. Nilingon ni Ryan si Mia na hindi nagangat ng ulo, sabi niya. I am sorry, Miss Mia. With that, tumakbo siya sa taas papunta sa kwarto niya. Umiiyak. Ryan, tinawag ko siya pero hindi siya tumigil. Napatingin naman ako kay Vrix na nakatingin sa kung saan lang nagpunta si Ryan, tapos tumingin sa akin si Vrix. Hindi ko siya pinansin, at sinundan ko si Ryan sa taas. Pagdating ko sa kwarto niya, nakita ko si Ryan na nakahiga sa kama, nakatago ang mukha at umiiyak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Ryan, mahina kong tawag sa kanya. Sapat na sa kanya yun, bumangon siya at niyakap ako habang umiiyak. Hinaplos ko ang mga kamay ko sa ulo niya. It's okay, baby. It's okay. Dad never scolded me before, B. Sabi niya habang umiiyak. It's okay. I am here. Your dad just lost his temper, he didn't mean to scold you. No, I know he loves her more than me, that's why he scolded me. No, baby, Daddy loves you the most. I know that. Saka ako humiwalay at pinunasan ang mga luha niya. Hinalikan ko siya sa pisngi, sabi ko, you shouldn't have said that, it's wrong. But why can't I say the truth about her? You can say the truth, baby, but this is not the way. You can talk to Dad about this calmly, and without calling her that B word. Marahan siyang tumango. Now stop crying, you are my brave baby, right? Tumango siya. It's already late, I'll bring your dinner, have it and just go to sleep, okay? Tumango ulit siya. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya, good boy. Habang papalabas ako ng kwarto niya, nakita ko si Leia na nakatayo sa may pinto. She saw me and smiled. He really likes you. Masaya ako na kasama ka niya ngayon sa buhay niya. Ngumiti ako. Pwede po bang manatili ka rito ng ilang oras, kukuha lang ako ng pagkain niya. Tumango siya. Salamat po. Matapos silingin kay Maria na ihain ang kanyang pagkain, ay pumunta ako sa kwarto ni Ryan. Pagdating ko sa kwarto niya, nakaupo siya sa kandungan ng lola niya na malungkot ang mukha. Pumasok ako at umupo sa tabi ni Leia. Here is your food, baby, sabi ko. Kinuha niya ang plato sa kamay ko at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Bella, tawag ni Leia. Napatingin ako sa kanya. Gusto ni Ryan na makasama mo siya ngayong gabi. Ano, pero hindi ko po magagawa yun, sabi ko. Come on, Bella, isang gabi lang. Matutuwa si Ryan kung mananatili ka.
Napatingin ako kay Ryan. Nakatingin na siya sa akin with pleading eyes. Hindi ako makatanggi sa kanya. Umiiyak na siya. Okay, I will stay. Binigyan ako ni Ryan ng isang maliit na nakakatamad na ngiti. Nasasaktan talaga siya. Pagkatapos kong pakainin si Ryan ng kanyang dinner, binigyan ako ni Maria ng aking pagkain at ilang damit din na isusuot sa gabi. Pagkatapos ng dinner ay tinawagan ko si Yaya at sinabi sa kanya na dito ako magstay ngayong gabi. Bumalik si Leia at ang lolo ni Ryan. About Mia, well hindi ko alam at wala akong pakialam. Nakahiga ako ngayon sa tabi ni Ryan sa kama, nagkukwento habang sinusundan ng daliri ko ang buhok niya para makatulog siya. Ngunit patuloy na tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas nang nakatulog na siya ay hinalikan ko siya ng isang beses sa noo at natulog. Bumukas ang mga mata ko sa kalagitnaan ng gabi. Tumingin ako sa orasan 2 AM na pala. Nauhaw talaga ako. Napatingin ako sa bedside table at nakita kong walang laman ang pitchel. Bumangon ako sa kama at bumaba. Nang makarating ako sa kusina ay huminto ako. Nakita ko si Vrix na nakaupo sa stool sa kusina at humihigop ng kung ano sa baso niya. Tiningnan kong mabuti ang inumin para makita, alcohol pala iyon. Mukha siyang malungkot. Anyways, why would I care? I just want water. I'll just take it and go back to the room. Pumasok ako at kinuha ang bote sa ref at ibinuhos sa pitchel na babalikan ko nang hindi ko marinig ang boses niya. Salamat. Kinakausap niya ba ako? Lumingon ako at nakita ko siyang nasa ganoon ding posisyon na humihigop ng inumin niya. Mali yata ang narinig ko. Tumalikod na ako at aalis na sana nang magsalita ulit siya. Sabi ko salamat. O so kinakausap niya ako. Lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya. Para saan? Sa pag-aalaga kay Ryan. Oh, no problem. Anyway, it's my job. Ngunit ang pananatili dito ay hindi bahagi ng iyong trabaho. Salamat sa pananatili dito at sa pagsama sa kanya. Tumango ako. So umiinom ka, kasi malungkot ka. Hindi ko siya dapat pinagalitan ng ganyan. Hindi niya pinansin ang komento ko. Umupo ako sa tabi niya at nagsalin ng tubig sa basong malapit. Oo, hindi mo dapat ginawa. Alam ko, nawala lang ang galit ko. Magandang turuan siya ng manners pero ang pagiging bastos sa kanya ay hindi ang paraan para gawin iyon. Tumango lang siya. Mayroon akong napakagandang trabaho na ipaunawa sa ama at anak ang kanilang mga pagkakamali. So hihingi ka ng tawad sa kanya. Tumango siya sabay sip-sip ng inumin niya. Humigop ako ng tubig sa baso ko. Anong gagawin mo? Ano? Like what is you going to surprise him with? Tanong ko sa lahat ng excited na malaman ang tungkol sa kanyang mga plano. Anong ibig sabihin nito? Magsusorry lang ako, that's it. Nawala lahat ng excitement ko nang marinig ko siya. Seryoso ba siya ngayon? Iyan lang. Iyak nang iyak ang kaawa-awang baby ko at magsasabi lang siya ng sorry sa pagsigaw niya at pananakot sa kanya. You are not serious. He was crying so much and you are going to say just a sorry to him. Kung ganoon, ano ang inaasahan mong gagawin ko? Ang lalaking ito. Give him a surprise. Like do something for him, make him happy. Make your sorry a little meaningful. Gumawa ng isang bagay na hindi niya masabing no sa iyong sorry. At ano yun? Excuse me, you are really asking me that. If I tell everything to you then what are you going to do? Think something on your own. Sabi ko saka may sumagi sa isip ko. Teka, pinagalitan mo si Ryan and I am here giving ideas to you. Galit din ako kasi pinagalitan mo ang little baby ko. Ngayon kailangan mong humingi ng tawad sa dalawang tao, sabi ko sa galit na tono. Tumingin siya sa akin nang nakakunot ang mga kilay. Bago pa niya masabi, kahit ano ay bumaba na ako sa stool. Bye Mr. Adams, sabi ko na nakatitig sa kanya saka bumalik sa taas. Ang tanga Bella, pinagalitan niya ang baby mo at kinakausap mo siya ng maayos. Hinampas ko ang likod ng ulo ko. Pagdating sa kwarto ni Ryan, humiga ako sa kama. Hinila ko si Ryan palapit sa akin at nakatulog ako. Kinabukasan nagising ako nang may kumatok sa pinto. Napamulat ako ng mata at nakita kong natutulog pa rin si Ryan sa tabi ko. Napatingin ako sa pintuan na kinatatayuan ni Maria. Sabi niya, "Good morning Bella." "Morning," sabi ko sa inaantok na boses, kinusot ang mga mata ko. Nakangiting sabi niya, "Bumangon na kayong dalawa at bumaba. Nakahanda na ang almusal." Tumango ako at umalis na siya. Mabilis akong bumangon at pumunta sa washroom. Kagabi nag-iwan si Maria ng bagong brush para sa akin. Nag-toothbrush, naligo, nagsuot ako ng damit. Tapos pinuntahan ko si Ryan na mahimbing na natutulog. Ginising ko siya, kinusot niya ang kanyang mga mata na umupo sa kama. Ang cute niya tignan. Agad na gumuhit ang ngiti sa mukha ko habang nakatingin sa kanya. "Baby, good morning," sabi ko. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Nakalimutan na yata niya na dito ako nagstay kagabi. Nang makita ako ay lumiwanag ang mukha niya.
B. Bulalas niya at niyakap ako. Good morning. Okay, enough with the love. Get ready fast. We need to go down for breakfast. Tumango siya at tumakbo papuntang washroom. Nang matapos siya, bumaba na kami. Habang papunta kami sa kusina, nakita ko si Vrix sa loob ng kusina. Nagluluto. What is Dad doing? Tanong ni Ryan na nakatingin kay Vrix. Nalilito. Nataranta rin akong tumingin kay Vrix. Nagluluto. Ito ay dumating na parang tanong. No, Dad is cooking. Gulat na tanong ni Ryan. I guess he is. Nakatingin lang kaming dalawa kay Vrix na abala sa paggawa. B. We are in great trouble. Bakit? Dad's cooking is the best. I can't control myself from eating the food he makes. Oh, so ito pala ang mastermind plan niya. No, you are not going to eat it, not today. Ha, may naalala ako sa not today. BTS. Tumahimik ka. Seryoso ka, Bella? Oo, seryoso ako. Don't fall for his plan. Bulong ko sa tenga ni Ryan. But B, it's impossible. Shut up, you can do it. Saway ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at umiling na binigyan ako ng ekspresyong you don't understand. Hinawakan ko ang kamay niya at umupo kaming dalawa sa stool. Umupo si Ryan sa tabi ko. Ang bango talaga. Tapos tumalikod si Vrix at ngumiti. Sinusubukan ba niya akong atakihin sa puso sa ngiting iyon? I shrugged off my thoughts and tried to make hard expression on my face. Morning sa inyong dalawa, sabi ni Vrix. Pagkatapos ay dinala niya ang almusal at inilagay sa harap namin. Napatingin ako sa almusal. Hindi ito mukhang kaakit-akit. Freaking hell, it looks amazing. Wag, Bella, seryosohin mo. Kumain ka na lang, tanga. No, galit ako. Fine, then just keep acting like an ass and miss this amazing food. You both are not gonna have it. Nakangiting tanong ni Vrix. Sinamaan ko siya ng tingin. Tapos nabaling ang atensyon ko kay Ryan na nakatingin na sa akin ng nagsusumamo ng mga mata na parang humihiling na kainin na lang. Sinenyasan ko siya ng no. Tumango siya. Tapos sabay kaming napalingon kay Vrix at sabay kaming umiling. Okay, then I guess may kailangan pa akong gawin. Sinabi niya. Ano ngayon? Wala akong ibang gusto. Jesus, iligtas mo itong kaawa-awang anak mo. Iligtas mo siya sa masasarap na pagkain na ito. Tumalikod na si Vrix at pumunta sa ref. Tapos may inilabas. Nang lumingon siya. Shit, hindi ko na kaya. Chocolate mousse. Sabay sinulyapan ko si Ryan na dinilaan na niya ang kanyang mga labi. Nang itabi ito ni Vrix sa mesa nang hindi man lang tumitingin sa akin ay kumuha si Ryan ng isa at nagsimulang kumain. Ryan, sigaw ko. Tumingin siya sa akin tapos sabi niya, sorry B. I told you I can't control. Tapos nagsimula ulit kumain. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Napangiti si Vrix. Tapos nahulog yung mata ko sa chocolate mousse. Dinilaan ko ang labi ko. Mukhang napakasarap. Kaya Miss Wilson, kukunin mo ba o hindi? Tanong ni Vrix na nakasmirk ang dalawang kamay sa table. Ipinilig ko ang ulo ko saka napapikit. Be just have it. It's so yummy. Ungol ni Ryan. Hindi ko na kaya. Kinuha ko ang chocolate mousse at kinain ito ng isang kutsara. Ang sarap naman nito, napaungol ako. After few bites napatingin ako kay Vrix na nakatitig na sa akin. Sabi ko, I forgive you. Dahil lang sa pinaghandaan mo ito. Tumawa siya saka pumunta kay Ryan. Binuhat siya ni Vrix sa kinauupuan niya at pinaupo sa upuan ni Ryan kasama si Ryan sa kandungan niya. Hinalikan niya ang pisngi niya at sinabing, Daddy, sorry little one. I shouldn't have scolded you. Are you scared of me too? Bakit siya matatakot sa sarili niyang daddy? Pinagalitan lang siya nito. Ito ay normal. Umiling si Ryan at hinaplos ang pisngi ni Vrix. I am sorry Dad for disrespecting her. Ang cute nilang tignan pareho. One more thing, you don't have to worry. I am not marrying her. With Ryan nagliwanag din ang mukha ko. Really? Sabay naming sabi sa masayang tono. Yeah. Parehong nakakunot ang mga kilay nila Ryan at Vrix. Tumawa ako nang kinakabahan at sinimulang kainin ang aking mousse, itinago ang aking mukha. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong sumayaw ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.